Marami na ang nakakapansin sa labis na pananahimik ni Senadora Risa Ontiveros kaugnay sa mga isyu o mga usapin ng korupsyon kung saan ay iniuugnay di umano ang ilang senador at mga congressman at iba't iba pang mga may kaugnayan dito sa flood control anomaly. Hinahanap ngayon at kini-question asa na yung iyong katapangan, Senadora Risa Ontiveros. Nasaan na ang iyong noon ay ipinaglalaban? Bakit tahimik ka ngayon? Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa na namang edisyon at episode ng Dagundong ating pag-uusapan ngayong araw. Marami ho nakakapansin na labis ang pananahimik nitong si Senadora Risa Ontiveros. May kaugnayan dito sa mga usapin o issue na nagsasangkot sa ilang mga senador patungkol dito sa di umani anomalya sa flood control project, kung saan ay may mga insertions umano ang mga senador at ang mga congressman na siya nitong nagiging gatasan at pinagkukunan ng kanilang mga kickback na hindi lamang daang milyon kundi in terms of billion pesos. Bay, matindi ho ito sapagkat napakalaki ng bakbaka, napakalaki ng issue nito pero nananahimik siya. Ang tinatanong ngayon, noong araw ay isa sa mga mainit na kontrapelo or ika nga ho ay anti-Marcos etong si Senadora Risa Ontiveros. Bilang patunay, panoorin po muna natin ito. Kumusta na, Senador Risa Ontiveros? Naalala mo pa ba ito? Yung sinasabi nyong Marcos never again? Ngayon, bakit ni isang buka ng bibig mo wala kaming narinig? Nalantara na ang mga ginagawang kalukuhan ni Marcos Jr. Nasaan na yung mga pinaglalaban yung never again? Bakit ni isang salita wala kaming narinig galing sa'yo? Ano ba yung pinaglalaban nyo? Totoo ba talagang nakikipaglaban kayo para sa mamamayan? O nakipaglaban kayo para sa sariling interes nyo lang sa politika? Nagsimula po kami ngayong umaga mag-donate ng Marcos Marcial o Never Again na libro ni Raisa Robles sa mga public senior high school dito sa Pilipinas. At itutuloy po ito sa susunod na 6 na taon ng pagtatrabaho ko sa Senado. Kakatasin po yung sweldo ko para dito bilang isang maliit na ambag ng henerasyon ko na maikwento sa mga kabataan ngayon. Yung kwento, yung kasaysayan ng batas militar nung panahon ng diktadura. Para kahit hindi nila naranasan ito, wala silang posibleng alaala nito, marinig nila ang kwento ng mga kababayan natin, ng maraming kabataan din katulad nila, at malaman nila ang mga leksyon ng panahong iyon para sila bilang susunod na salinlahi, magabayan nila yung ating bansa na huwag nang ulitin yung mga pagkakamaling iyon. Huwag nang ulitin yung mga pagkukulang. Kaya maging totoo yung pamagat ng aklat na Martial Law Never Again. Lahat po ng mga public senior high school sa Pilipinas na maabot namin sa loob ng 6 na taon. Yan ay mula dun sa vlog nitong si Migo or Migo Paul. Nadaanan ko lang. Ito pong vlog din na ito. At valid naman Migo Paul vlog. Kasi kasama siya sa deklarasyon ng sa deklarasyon noon ng paglulunsad ng isang libro na nagsasabing Marcos Marcial Law Never Again. Yan. Ito ay lumabas noong panahon ng kampanyahan, noong mga panahon na si PBBM ay kakandidato bilang presidente ng Pilipinas. Yan, naglabasan ho yan. At marami ho yung mga nagsisigawan na yan na never again. Lalo na itong mga makakabanang bayan black. Oo, yung mga terorista, mga komunista, dyan ho sa mababang kapulungan. Lahat ho sila. Pero specifically,
the people would like to know, bakit nga ba tahimik ka, Ma'am Risa? Ano nga hubang nangyayari? Totoo ba na ikaw ay meron ding sarili mong insertion dyan ho sa Senate version ng 2025 GAA or sa mga nauna pang mga GAA? Simula 2022. Anywhere between 2022 and 2025. Yan ho yung mga tinatanong eh. Yan ho yung mga pinag-aaralan. Yan ho yung mga tinitingnan. Bakit kayo ay nananahimik? Nasaan ang tapang mo, Ma'am Risa Ontiveros? Sapagkat kami naghahanap ng fiscalizer. Lumalabas na kaya nagiging one-sided ang tingin ng marami dito sa pagdinig ng Senado sapagkat it is only Ping Lacson and Marcoleta na laging head-on sa usapin nitong flood control project. Kaya nangyayari ngayon, etong si Ping Lacson ay lumalabas na pinaprotektahan niya si Pangulong Marcos. At ito namang si Marcoleta ay lumalabas na pro-Duterte. Bagamat talaga naman magkakapatido sila. Pero nagkakaroon kasi ng kulay sapagkat dalawang magkaibang political partido. Pero ang isang Risa Ontiveros na ang sabi independiente, na ang sabi ay makabayan, na ang sabi makakalikasan, sumisigaw pa nga ito kasama ng ilang sumisigaw din nga ito na kasama ng ilang mga makakaba ng Bayan Block. Hindi ba nga? Noon. Pero nasaan na ngayon? Bakit tahimik kayo? Kagaya din ng ilang mga makakaba ng Bayan Block congressman, bakit tahimik sila sa usapin nitong flood control anomaly? Hindi ba ga? Hindi kaya nakinabang din itong mga komunista diyan sa mababang kapulungan, kayo para suportahan at patuloy na isulong ang armadong pakikibaka ng mga teroristang NPA. Yan ho ay mga sapantaha. Pero ang sagot siyempre ay nasa inyo. Kaya ngayong nangyayari ho ang katarantaduhan at kalukuhan na ito. Bakit, Miss Risa Ontiveros, you are so quiet in relation to this issue? Hindi ka namin naririnig. Hindi ka namin nakikitang bumabanat sa administrasyon kahit lantara na. Hindi ka namin nakikitang at least curious man lamang kung totoo bagang adik itong ating presidente. Wala kami nakikitang ganun. Kaya ang tanong, Risa Ontiveros, where are you? Are you still a senator? O palamuti ka na lamang dyan at kailangan ka lamang kapag kausapin ng budget? Kapag magdidebate tungkol sa budget? Let us know para alam namin kung nasaan na yung aming mga ibinotong senador. Well, hindi kita ibinoto. Sorry Pero nanalo ka, so ibig sabihin, meron kang mandato ng taong bayan. At dahil sa mandato na yan, sa taong bayan, tungkulin mo na ipaglaban ang mamamayan. Tungkulin mo na ipaglaban ang taong bayan. Tungkulin mo na hanapin ang nararapat sa taong bayan. Pero tahimik kayo. Wala kaming nakikita, wala kaming naririnig. Bakit hindi ka nagsasalita? Anong meron? Natatakot ka na baka isang araw ay pangalan mo naman ang ibulgar na ikaw pala'y meron ding lihim dito sa usapin ng flood control project na ito? Teka muna. Paano ba yan? Talaga ba na itong lintik na nakawan na ito ay hindi isang haka-haka lamang at hindi isang manipulated na hakbang? Talaga bang ito'y sindikato na? Ito ba'y pagpapatunay na ang Pilipinas ay pinaaandar hindi ng gobyernong mula sa tao, kundi ng gobyernong sindikato? No wonder. Kaya pala hanggang ngayon hindi pa dumarating yung mga pangakong tulong para dito sa mga nasalanta ng lindol at mga bagyo. No wonder kung bakit yung ilang mga foreign investors na nangakong mag-i-invest dito sa Pilipinas, hindi na tumuloy. No wonder kung bakit yung maging ultimong yung Maharlika Investment Fund ay hindi rin kumikita. Mukhang ito'y naka-time deposit at ginagawang gatasan ng ilan. Ewalan Diyo.
Kung ganito na ganito magiging takbo ng ating sistema, kanino pa magtitiwala ang ating mga kababayan? Ay huwag kayong magagalit kung ang ating mga kababayan ay magtiwala dito sa Duterte Black. Huwag kayong magagalit kung ang ating mga kababayan ay magtiwala dito kina Marcoleta, dito kina Robin Padilla, dito kina speaking of Senator Bongo, ala ka namang itulak-kabigin dyan sapagkat hindi pa man yan senador ay napaka-aktibo na sa pagtulong sa mga nangangailangan. Personal na pumupunta doon sa mga taong kailangan tulungan. But you, again, Riza Ontiveros, where are you? Are you still part of the 20th Congress? Well, hindi namin alam. Pero bakit dadalawa yata ang nag-uusap tungkol dito sa flood control anomaly na ito? Bakit? Nagtatanong lamang naman po. Maraming salamat po mga kaibigan. Yan po ay tanong lang ng ilan sa ating mga kababayan. Most probably, ang mga nagtatanong ay mga bumoto dito kay Riza Ontiveros. Where are you? May mandato ka sa amin. Marami kaming nalulunod sa baha. Pero hindi mo kami pinaglalaban. Nasaan ka? Marami kaming hanggang ngayon ay nakalubog pa sa baha. Nagtiwala kami sa iyo pero parang tahimik ka yata. Nasaan ka, Riza Ontiveros? Tanong ito ng marami sa mga bumoto sa iyo. Anong plano mo? Tapos pagdating ng halalan o ng election period, papogi na naman, paganda na naman, papriti. Ewan ko lang. Again, maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Sumainyo isa na namang edisyon at episode ng ating programa dito sa YouTube. Ako pa rin po inyong yayamanin, sexy swabing tagapag-komentaryo o komentarista dito po sa YouTube. Ako po inyong lingkod, Ron Ramos po. Hanggang sa mga susunod na episode, tuloy-tuloy lamang ang gagawin po natin na paglilingkod at pagbabantay, paggising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.